Hindi ka ba talaga uuwi, Celine? Gusto ko na nandito ka sa mansyon, anak. Tinignan ng dalaga ang dalawang maleta niya. Dahil ngayon, ang uwi niya sa mansyon ng kanyang ama. Huminga siya ng malalim at tinignan ang sarili sa salamin. Uuwi ako, Dad. Actually, hinihintay ko lang yung tawag ni Rick. Sinuklay niya ang mahabang buhok. Talaga? Uuwi ka ngayon? Tanong ni Gregor. Ngumisi si Celine. Yes, Dad. May hinihintay lang po ako pero uuwi ako. Napatingin ng dalaga sa pinto at nakita si Rick na sumenya sa kanya. Agad niyang tinapos ang tawag sa kanyang ama at binaba ang cellphone. 2 buwan niyang pinag-isipan ang pag-uwi at 2 buwan niyang inasikaso ang pag-uwi niya. Kahit pa, may pribadong eroplano naman siya na bigay ng kanyang ama. Nasa kotse na po ang gamit mo, Queen. Saad ni Rick. Salamat, Rick. Sumama ka na din sa akin, ha? Kalmadong pakiusap ni Celine. Tumango ang lalaki. Yes, Queen. Lumabas sila at nagtungo sa kotse. At mabilis silang pumunta sa airport. 19 hours ang biyahe nila mula Spain. Kaya mahaba-haba ang tulog na gagawin ni Celine, pero bago yan kailangan niya ng trabaho. Are you sure, Queen? Nagtatakang tanong ni Rick. Yes, Rick. Gusto ni Dad ng normal na buhay, kaya susundin ko ang gusto niya. Kailangan ko ng normal na trabaho kahit saan, kahit sa restaurant. Sagot ni Celine. Huminga ng malalim ang lalaki. Sure, Queen. Ako nang bahala. Buong biyahe, inasikaso ni Celine ang mga gagawin niya sa pag-uwi. At hindi niya alam kung handa na nga ba siya na makita ang kanyang ina. Sa loob ng maraming taon, hindi niya nakilala ang ina dahil iniwan siya nito. Pero ngayon, nagbalik na ang kanyang ina at nagkaayos na sila ng kanyang ama. Ito na ang buhay niya. Pero habang buhay siguro siyang hahabulin ng panganib kahit saan siya magpunta. Queen. Pagigising ni Rick sa kanya. Nandito na tayo. Hindi na malaya ng dalaga na nakatulog siya sa sobrang pag-iisip. Nandito na tayo? Tumango ang lalaki. Nasa labas na ang kotse. Umaga sila umalis, pero madaling araw na nang makarating sila sa Maynila. Sumakay si Celine sa kotse para makapunta sila sa mansyon. Habang naglalakbay ang isip niya, hindi niya maiwasang isipin kung anong mangyayari sa kanya dito. Gusto niyang ihanda ang katawan at puso dahil alam niya na nakasunod sa kanya ang mga kalaban dahil may pakpak ang balita. Celine! Mula sa pagkakaupo ng kanyang ama, tumayo ito. Daddy! Kalmadong tawag niya. Yumakap si Gregor at ngumiti. I'm glad you decided to go home, Iha. I miss you. Ngumiti si Celine at hinaplos ang likod ng kanyang ama. I miss you, Dad. Napatingin siya sa likod ng ama at nakita niya ang kanyang ina na nakatingin lang sa kanya. Kasama nito ang nakatatandang kapatid na si Sean. Huminga siya ng malalim at yumakap sa ina at tinapik ang balikat ng kanyang kapatid. Celine. Tawag ni Pamela. Mommy. Maliit na ngumiti ang dalaga at tinignan niya ang kapatid at yumakap. Kuya. Mabuti naman at naisip mo umuwi. Akala ko doon ka natitira sa Spain. Nakangising sabi ni Sean. Nagpahinga agad siya na makauwi siya dahil kailangan niya pa rin ng tulog. Kinabukasan, maaga siyang nagising dahil nakatanggap siya ng tawag mula kay Rick at sinabi nito na natanggap na siya sa trabaho. Ganon kabilis, Rick? Tanong ni Celine habang nag-aayos ng gamit. Napakamot ang lalaki ng kilay habang nakatayo sa pinto. Kilala ka raw po niya, Queen eh. Kilala ka niya dahil anak ka ni Mr. Gregor. Natigilan ng dalaga. Sige, salamat. Hayaan mo na lang. Babalitaan mo na lang ako kapag nakita mong gumagalaw na yung mga kalaban. Naging mabagal ang araw na yon para sa kanya. At na makapunta siya sa restaurant, hindi siya nagkamali na kilala nga siya ng may-ari at sinabi na kaibigan nito ng Kuya Sean niya. Huminga siya ng malalim at napakamot sa kanyang ilong.
Bakit naisip mo dito magtrabaho? Nagulat ako na magpasa ka ng resume. Saan ng may-ari ng restaurant? Pampalipas oras lang. Nakangiwing sagot ni Celine. Natawa ang may-ari. Nakakagulat. Dahil ang anak ni Mr. Gregor. Kailan ako magsisimula? Malamig na tanong ni Celine, bilang putol sa sasabihin pa ng lalaki. Natigilan ng may-ari at hilaw na napangiti. Pwede ka na magsimula. Bukas. Tumango si Celine at nilibot ang paningin sa magandang restaurant. Nakita niya pang may second floor at nandun ang mga alak at pwedeng gawing bar ang restaurant pagdating ng gabi. Sa kakatitig niya sa disenyo ng restaurant, nabangga siya ng kung sino man, dahilan para matapon ang dala nitong pagkain. Shit! Sorry! Nataranta si Celine, lalo na nang makita niya ang mantsa sa damit nito. It's fine. Sagot ni Miko. Nagangat ang tingin ng dalaga at natigilan siya nang makita ang isang gwapong binata. Malalim ang mga mata nito, matangos ang ilong, perpekto ang panga na mastalong, nakapagpadipin na ng hugis na mukha nito, at bahagyang may kurba ang mapula nitong labi. Ganito ba ang binata sa Manila? Ganito ba kagwapo ang mga nilalang dito? Miss. Tawag ni Miko. Tumikim si Celine at bumuntong hininga. Pasensya ka na, hindi ko nakita na nandyan ka. Okay lang. May dala naman akong damit sa kotse. Sagot ni Miko. Tumango siya at tinignan ang pagkain na natapon at nililinis ng staff ng restaurant. Babayaran ko na lang yung pagkain mo. Tumawa ng mahina si Miko. I don't like girls paying for me. Ako nang bahala. Thanks. Hinayaan na lang ni Celine at hindi na siya nakapagtalo pa at agad na lumabas. Preskong hangin ang bumungad sa kanya, dahilan para mapangiti siya. Hello, Rick? Sagot niya sa tawag. Queen, the enemies are moving. Nabalitaan nila umuwi ka ng Pilipinas, kaya sumunod sila. Hindi ko pa alam kung nasan sila nananatili at kung sino-sino ang mga ito. Babalitaan kita. Bumuntong hininga siya. Salamat, Rick. Tinignan niya ang loob ng restaurant at natigilan siya nang makitang nakatingin sa kanya si Miko. Nangunot ang noo niya at nagkibit-balikat bago sumakay sa kanyang kotse paalis doon. Nagsimula na agad siya sa trabaho at maaga siyang nagising para makapagsimula. Sunod-sunod ang order kaya naman panay ang sunod niya at dahil may karanasan siya noon, dahil nag-apply rin siya bilang waitress ng kilalang restaurant, naging mabilis para sa kanya ang mga gawain. Celine, number 7, pakidala itong hinabol nilang carbonara with chicken. Saad ng isang waitress. Okay. Tanging sagot niya. Wala siyang pahinga hanggang sa pumatakang tanghali. Kumain muna siya at mabilis na umupo doon sa likod para uminom ng kape. Iniisip niya kung anong plano ng mga kalaban ngayong nandito siya at kung anong pwedeng mangyari sa kanya. Alam niyang kaya ng kanyang amang protektahan ng sarili dahil sa mahigpit na tauhan at security. Ganon din ang nakatatanda niyang kapatid. Nandiyan na naman sila. Sigurado ako manggugulo na naman sila. Wika na isang waitress. Kaya nga sino pang pwede mag-serve sa kanila? Natatakot ako. Natatarantang sabi pa ng isang waitress. Nangunot ang noo ni Celine. Anong meron? Sabay na napatingin ng dalawang waitress sa kanya. Nagtataka niya itong tinignan at napatingin sa labas at nakita ang 6 na kalalakihang nagtatawanan. At nagkakalat pa ang mga ito. Dahilan? Para may umalis na mga customer kahit hindi pa tapos kumain. Kasi laging nandito yung mga yan. Laging ginugulo yung restaurant. Kaya wala kami magawa kundi isumbong sila sa may-ari at paulit-ulit nilang sinasabi na hindi na mauulit pero umuulit pa rin sila. Sabi ng waitress. Tsaka ayaw na namin makausap silang 6. Lahat ng waitress dito takot sa kanila at maging mga waiter namin dito takot din. Huminga ng malalim ang dalaga. Sige, ako na.
Talaga? Nanlaki ang mga mata nito. Tumango lang si Celine at ngumiti. Tapos naman na ako magpahinga. Ingat ka ha? Mahinang sabi ng isang waitress. Siya na ang kumuha ng order form at mabilis na lumabas. Naglakad siya papunta sa 6 na kalalakihan na malalakas ang boses. Nagangat ng tingin ng mga ito sa kanya, kaya ngumiti siya ng matamis. Sir, kukunin ko na po ang orders niyo. Sabi ni Celine. Bago ka dito? Tanong ng isang lalaki. Ang order niyo, kukunin ko na po. Tinignan ng dalaga ang mga lalaki. Sige, o-order kami ng isang bucket ng alak. Ngumiti ito sa kanya. Tumango si Celine. Yan lang ba? Sigarilyo. Wala kaming sigarilyo. Kalmadong sabi ni Celine. Bakit wala? Dati binibigyan kami Tanong ng isang lalaki. Dati yon, ngayon hindi na. Nilagyan ng tuldok ni Celine ang huling salita na sinulat niya. Ihahatid ko na lang ang alak niyo. Tumalikod siya, ngunit nagtagis ang panga niya nang hawakan siya ng isang lalaki sa braso. Nag-init ang dugo niya, ngunit hindi siya umimik. Dahan-dahan na humarap at nakitang nahangising aso ang isang lalaki sa kanya. At pinasadahan ng tingin ng katawan niya. Bitiwan mo ko. Mahinang sabi ni Celine. Matapang at palaban ka. Alam mo bang yan ang tipo ko sa mga babae? Tumawa ng mahina ang lalaki. Hindi ka ang tipo kong lalaki. Sagot ni Celine. Ngumisi ito. Kung ayaw mo magkaroon ng gulo dito, kunin mo ang gusto namin at bumalik ka. Lahat ng tao nakatingin sa kanilang lahat at ang iba pa'y nagbubulungan dahil sa takot. Tahimik ang lahat dahil na rin sa tensyon sa pagitan ng dalaga at ng mga kalalakihan. Mariin at seryosong tinignan ni Celine ang lalaki. Tsaka siya marahang tumango. Okay. Nagtitimping sagot niya. Susunod ka naman pala. Kinurot ng lalaki ang braso ng dalaga. Akala ko hindi ka nasusunod. Ngunit tumigil ito sa pagsasalita. Nagsigawan ng mga tao nang bigla na lang masira ang lamesa dahil binalibag ni Celine ang lalaki. Galit na galit ang mga mata ng dalaga habang nakatingin siya sa mga ito at napaatras at napalunok. Ang pinakaayaw niya sa lahat ay ang hinahawakan siya na ilang beses niyang pinagbigyan pero dahil napuno na ang pasensya niya, hindi niya kayang manahimik at kalimutan. Ano pang hinihintay niyo? Malakas na sigaw ng lalaki. Celine, tatawag ako ng pulis. Sigaw ng may-ari. Sa alo ng mga tao, nagtama ang paningin na Celine at Miko. Seryosong nakatingin sa kanya ang binata. Ngunit bakas ang konting pag-aalala sa mga mata nito. Umiwas agad ng tingin ng dalaga at mabilis na umalis doon para hindi takbuhan na nangyari, kundi para magpalamig ng ulo. Are you okay? Umabol si Miko palabas ng restaurant. Kinagat ng dalaga ang labi at sinuklay ang mahaba niyang buhok. Okay lang ako. Anong ginagawa mo dito? Sinundan lang kita. Huminga ng malalim si Celine dahil ramdam niya pa rin ang galit sa kanyang katawan. Umupo siya sa upuan na nakita niya sa hindi kalayuan at pinanood niya ang mga taong dumadaan sa kanilang harapan. Hindi mo naman ako kailangan sundan, pero salamat. At least hindi ako mababaloy dito na mag-isa. Ang galing mo Bihira ko makita ang babae na makipagsuntukan sa mga lalaki pero ikaw? Hindi ko man lang nakita na natakot ka. Namamangha na sabi ni Miko. Kung nasa tama ka naman, bakit hindi mo ipaglalaban, di ba? Isa pa, matigas ang ulo ng mga lalaking yon. Akala kasi nila, porke babae ang kaharap mahina na. Hindi nila alam, mas malakas pa yung babae sa kanila. Napatango si Miko at tinignan ng dalaga. Maganda talaga si Celine. Hula ng binata may lahi ito. Pero sa nakikita nito, tila may lahing Spanish ang dalaga. Ang ilong nito, ang labi at hugis na muka
At iba pa, napaka-perpekto. Sa bagay, madalas kang manggulo ang mga lalaking yon. Nakahanap ata ng katapat. Nakangising sagot ni Celine at tinignan ang binata. Wala ka bang gagawin? Napadaan lang ako para sana kumain. Pero nakita kita eh. At namangha ako, kaya ako nanatili doon. Natawa naman ang dalaga. Sige na, umalis ka na. Nice meeting you. Kumaway siya at tinignan ng binata na naglakad papunta sa kotse nito. Ayaw niyang makipag-usap sa iba. Lalo na't alam niya sa sarili na delikado siya. Ruthless nga, di ba? Pero bakit ang gaan ang pakiramdam niya kay Miko? Napailing siya tsaka bumalik sa restaurant. Hindi pa ba kayo nag-uusap na mami mo? Natigilan si Celine sa pagkain dahil sa tanong ng kanyang ama. Ilang araw pagkatapos na nangyari sa restaurant, naglaylaw siya at na-assign sa paglilinis sa gabi sa second floor. Hindi pa po, Daddy. Why? Tanong ni Celine. Gusto kanya makausap, kaso hindi niya alam kung paano. Alam mo naman ang sitwasyon, Celine. Ilang taon siyang nawala sa atin. Gusto niya bumawi sa'yo at sa kapatid mo, pero nahihirapan siya. Saad ni Gregor. Huminga ng malalim si Celine. Dad, she can always talk to me naman eh. Ayoko lang na masyado umasa na babalik sa dati. Iniwan niya na tayo noon. Hindi ko alam kung paano ko siya tatanggapin ngayon. Dahil ba sa agency? Natatakot ka ba na hindi niya matanggap na ikaw ang shadow queen na agency? Tanong ni Sean. Nagtagis ang panga niya at tinignan ng kapatid. Siya ang may-ari ng isang agency na puro kababaihan ang naroon at ipinaglalaban nila ang tama at karapatan laban sa mga mapang-abusong kalalakihan. Ngayon, hindi niya alam kung paano matatanggap ng kanyang ina ang tungkol doon. Pero dahil masama pa rin ang loob niya sa pag-iwan nito sa kanya, hindi niya alam kung paano niya ito kakausapin. Just give me time. Lagi siya naghihintay sa'yo. Kalmadong sabi ni Gregor. Sa sumunod na oras, naging abala siya sa trabaho. Wala siyang kinausap na kahit sino dahil abala siya. Huminga siya ng malalim at napatingin sa unahan at nakita si Miko na nasa harapan niya, dahilan para mapaatras siya ng konti. Hi. Nakangiting bati ni Miko. Anong ginagawa mo dito? Dumaan lang ako. Katatapos na meeting ko. I want chicken fillet and juice, please. Nakangiting saad ng binata. Pumalabog na husto ang puso ni Celine sa hindi niya malamang dahilan. Para tuloy siyang hindi makahinga at nataranta pa ng bahagya. Hindi niya alam ang pakiramdam na ganito. At mas lalong hindi niya alam kung ano bang ginagawa ni Miko sa buong pagkatao niya. Ito na yung pagkain mo. Enjoy. May gagawin ka mamaya? Tanong ni Miko. Natigilan siya at tinignan ng binata na seryosong nakatingin sa kanya. Huminga siya ng malalim para kalmahin ang nagwawalang puso at kung anong halimaw sa kanyang tiyan. Meron? Pagsisinungaling niya. Ganon? Sige, next time na lang. Bumagsak ng bahagya ang balikat ni Miko ngunit kumiti pa rin to. Okay. Simpleng sabi ni Celine. Hindi na sila muling nag-usap hanggang sa umalis na lang si Miko. Nakagat niya ang ibabang labi at natawa na lang siya. Ito ba ang gusto ng kanyang ama? Imbes na normal na buhay, baka boyfriend pa ang makuha niya. Kailangan niya ikalma ang sarili at nakakalimutan niyang may kalaban pa. Queen? Tawag ni Rick. Rick, I told you, call me by my name. Lalo na't nandito tayo sa public place. Pasensya na po. Yumuko dito ng konti at nagangat ng tingin. Ano yun? Hindi pa ako tapos sa trabaho. I know their place. Saad ni Rick at tinignan ng natigilan niyang boss. Then let's go. Malamig na sabi ni Celine. Kailangan nilang puntahan ang lugar ng mga kalaban.
at nakita ni Celine ang isang abandonadong building. Nanliit ang kanyang mga mata at napansin na may mga nakabantay sa labas. Tinignan niya pa ang kabuuan ng lugar at nakita niyang tahimik at nakakatakot ang katahimikan na yon. Anong grupo? Tanong ni Celine. Mga kalalakihan na gustong patumbahin ng agency. Gusto kanilang harapin, Queen. Gusto nilang pabagsakin ang reyna ng agency at gawing alipin nila ang mga kababaihan. Gusto rin nilang dalhin ang mga ito sa ibang bansa at ibenta sa malaking halaga. Ako ang makakalaban nila. Sabihan mo ang agency na maghanda at itrain ang mga bago. Dahil hindi natin alam kung kailan sila susugod. Bilin ni Celine. Yes, Queen. Tumango naman ang lalaki. Buong gabi, yon ang nasa isip ni Celine. Bumabagabag sa isip niya ang ahensya, na tahimik na tumutulong sa mga kapwa niya kababaihan. Napailing siya at agad sinarado ang locker room niya at dumiretso sa labas. Kailangan niyang mag-ingat at mas lalong kailangan niyang kalkulahin ang mga kilos niya. Miko? Gulat na napatingin ang dalaga. Tapos ka na? Ba't ka nandito? Huminga ng malalim si Miko at lumapit. Hinayaan ni Celine na lumapit to. At nang atakihin ng pabango nito ang ilong niya, nakaramdam siya ng konting kaginhawaan. Tinignan niya matangkad ng si Miko na ngayon nakatitig sa kanya. I want to invite you. Actually, 20 minutes na lang at start na ang motor racing. Gusto ko sana na manood ka. Kalmadong sabi nito. Kaya mo ako hinintay dito? Tumango ang binata. Gusto ko sana na isama ka, if that's okay with you. Hindi niya alam kung anong ginagawa ni Miko. Pero sa tuwing nagkikita sila, nagkakagulo ang mga halimaw sa kanyang tiyan. Nakakala mo, botong-boto ang mga ito sa binata na nasa kanyang harapan. Na para bang ito ang gusto ng mga halimaw sa kanyang tiyan. Okay. Simpleng sagot ni Celine. Napaawang ang labi ng binata at napakurap. Sasama mo ko? Oo. Inimbitahan mo ko. Sakto at wala naman akong gagawin. Sagot ni Celine at nagkibit balikat. At least, hindi niya na maaalala mga kalaban niya, hindi ba? Mas mabuting sumama na lang siya kay Miko. At para na rin makapag-isip siya ng maayos. Lalo na ngayon, na alam niya na kung nasa ng mga ito. Sumunod siya sa kotse ni Miko at agad tinawagan ng mga tao niya tungkol sa balita. Yes, Queen? Nakahanda kami kapag sumugod sila? Saad ni Maricar. Make sure na hindi kailanman mapapahamak ang iba. Seryosong pahayag ni Celine. Yes, Queen. Kami na pumbahala dito. Sagot ni Maricar. Huminga siya ng malalim at binaba ang tawag. Pinagmasdan niya ang kotse ni Miko na tama lang ang takbo at kalmado lang na nagmamaneho. Hindi niya maiwasang isipin kung ano bang nararamdaman nito sa kanya kasi siya, alam na alam niya ang ginagawa ng mga lalaking tulad nito. Rick? Tawag niya sa assistant. Queen, sa tingin mo ba, ang pagmamahal ay hadlang sa lahat? Tanong ni Celine. Na ang pagmamahal na sisira sa isang tao? Natigilan sandali si Rick dahil ito ang unang beses na nagtanong sa kanya ang dalaga. Hindi maiwasan na mapangiti si Rick. Sa pagkakaalam ko, Queen, ang pagmamahal ang bumubuo sa atin, hindi hadlang o sisira. Kahit mahirap minsan. Malinaw, ngunit may bigat pa rin ang sagot ni Rick. Napatitig si Celine sa kotse ni Miko at napabuntong hininga. Puro pangalan ni Miko ang naririnig ni Celine habang nakatayo siya sa di kalayuan sa unahan para mapanood si Miko. Napatangu-tangu pa siya habang nanonood dahil hindi niya maiwasang mamangha sa binata dahil napakagaling nito. At ito na ngayon ang nangunguna hanggang sa manalo ito. Congrats! Bati niya. Thanks. Magaling ba?
Malaki ang ngisi ni Miko. Pwede na. Pinanood ni Celine na makipag-usap si Miko sa mga kakilala nito. At narinig niya pang pagtatanong ng mga ito sa pangalan niya. At nagulat siya nang hawakan ng binata ang kamay niya at dinala siya nito sa mga kaibigan na naghihintay. Oh, girlfriend? No, she's Celine. Celine? They're my friends. Ngumisi ng maliit ang dalaga. Nice meeting you. Akala ko girlfriend mo na eh. Saad na isa pa niyang kaibigan. Oo nga. Akala ko girlfriend mo na. Itong babae lang naman na ito yung sinama mo sa motor racing eh. Sabi pa ng isang babae. Come on, don't make her uncomfortable. Umiling si Miko at tumawa. Dumaan sila sa isang kilalang bar at doon nag-celebrate. Inaamin ni Celine na sumaya siya ng konti. Pero nasa isip niya pa rin na agency niya. Uminom siya ng alak at nakipagtawanan sa mga bagong kaibigan habang nasa tabi niya si Miko na nasa sandalan ng braso. Tila inaangkin ang katawan niya. Taga-Spain ka? Nako, kaya naman pala sobrang ganda mo. May lahi ka pala. Hispanic. Saad ng isang babae. Ang daddy ko yung taga doon at ang mommy ko naman pure Filipina. Sabi ni Celine. Natuto ako magsalita ng Tagalog dahil sa lolo't lola ko. Pati na rin sa mga tita at tito ko na nasa mansyon. Magaling ka naman magtagalog. Kaya okay lang yan. Habang nag-enjoy sila, nakarinig sila ng malakas na sigawan at namatay rin ang musika dahilan para mabalot ang katahimikan ng buong bar. Napatingin doon si Celine at napasinghap siya na makita ang mga kalalakihan na may dalang mga barel. Sino sila? Tanong ng kaibigan ni Miko. May barel? Saad naman na isang babae. Nabawasan ang kaninang maraming tao. Agad na nag-text si Celine sa kanyang assistant at mabilis niyang nilabas ang dalang baril. Napatingin sa kanya si Miko. Ngunit hindi yun ang tamang oras para mag-usap silang dalawa. Where is Celine? Let us see her. Celine, where the hell are you? If you don't show up yourself, we will kill innocent people. Malakas na nagpaputok ng baril ang lalaki sa itaas. Napatingin ang lahat ng kaibigan ni Miko sa kanya. Napalunok siya at mariing tinignan ng mga lalaki na ngayon ay nasa gitna at naghihintay. Dahan-dahan siyang tumayo. Ngunit hinila siya ni Miko kaya napaupo siya. Galit niya itong tinignan. Ngunit mas seryoso ang mukha nito kaysa sa kanya. Anong ginagawa mo? Delikado. Singhal ni Miko. Kung hindi ako lalabas at magpapakita sa kanila, mas lalo mapapahamak ang mga tao. Kilala ko sila at di sila sumasanto ng kahit sino. Kahit pa magmakaawa ka sa harapan nila. Umiiling na saad ni Celine. Mapapahamak ka rin sa gagawin. You don't know what I'm capable of, Miko. Nagtagis ang panga ni Celine. Natigilan naman ang binata, kaya hayaan mo akong gawin to. Sumigaw ng malakas si Miko. At tuluyan ang nagpakita si Celine, kaya napangisi ang lalaki. Kalmado niya itong tinignan, dahil alam niyang parating na si Rick kasama ang mga tauhan niya. Why are you here? Isn't it obvious? We're here for you. I told you. I'm not joking when I say I will kill you if I see you. Sabi ni Celine. Sa kabilang banda naman, si Miko ay nasa hindi kalayuan. Nag-aalalang nakatingin sa dalaga na nasa gitna. Nangingilabot ito habang nanonood sa dalaga na ngayon, nakatayo habang hawak ang isang baril. Kilala mo ba talaga kung sino yan, Miko? Nakakatakot. Magkasunod na saad ng kanyang kaibigan. Napalunok si Miko na makita kung gaano kabilis ang galaw ni Celine. Napatumba nito ang dalawang lalaki na hindi man lang umaabot ng 5 minuto. Sa bawat bigat ng suntok ng dalaga, natutumba ang mga kalaban. Sa bawat galaw ng mga paa ni Celine, nagdadala ng kilabot sa katawan ni Miko. Dahil hindi siya makapaniwala na ang babaeng nakuha ng kanyang atensyon, ganito kaastig.
You're the Shadow Queen for a reason, huh? Bakas ng takot sa mga mata ng lalaki na may hawak na isang sandata. Yes, I am. Now leave, before my snipers shoot your head. Nagtagis ang panga ng lalaki. We will see you again, and by that time, you will suffer. We will kill your family. Just wait. Hindi yun pinansin ni Celine, ngunit sa kaloob-looban niya, nandun ang pangamba. Dahil kilala niya ang mga ito. Kumbaga, meron tong isang salita. Dahan-dahan na umalis sa mga ito. Ngunit nanatili siyang alerto. At nang mawala ang mga ito, mabilis niyang nilingon ang lamesa kung nasan si Miko. Titig na titig to sa kanya kaya umiwas siya ng tingin dito. Queen! Hinihingal na tawag ni Rick. Are you okay? Tumango ang dalaga at binigay ang baril sa lalaki. Hindi maganda to, Rick. They're after my family. Hindi alam ni Mama yung tungkol dito at ako ang natatakot para sa kanya. Huwag kang mag-alala. Mas pagtitibayan pa namin ang security ng Mommy mo. Tinigdan ulit ni Celine ang binata na ngayon nasa likod ni Rick. Alam niya ang iniisip ito at kung iiwasan niya ang binata, pakiramdam niya, para na rin siyang pumatay ng mga halimaw na nagkakagulo sa kanyang sikmura. Mag-ingat ka sa pag-uwi. Tumingkayad si Celine at hinalikan ng pisngi ng binata. Napalunok siya. And I'm sorry. Tsaka siya tumalikod at sumama kay Rick. Ilang linggo nang umiiwas si Celine sa binata dahil sa mga hindi inaasahan na pangyayari. At isa sa mga yon ay ang panatilihin ng paderas sa pagitan nila ni Miko. Ayaw niyang aminin na may nararamdaman na nga siya sa binata. At ayaw niya ring aminin sa sarili na may nag-iba sa kanya. Celine, hindi mo ba talaga ako kakausapin, ha? Paulit-ulit na tanong ni Miko sa tuwing magkikita sila. Busy ako. Tanging sagot ni Celine. Araw-araw na gano'n na eksena nilang dalawa. At sa bawat araw na yon kumikirot ang dibdib ni Celine. Ngayon pa, na kailangan niya mag-ingat at kalkulahin ang bawat kilos niya. Posible na mahirapan nga siyang bantayan ang bawat isa. Napatingin siya sa restaurant at nakagat niya ang labi na makitang wala si Miko. Hindi ito pumunta para mangulit sa kanya. Wala siya. Bulong ni Celine. Bakit, Celine? Hinihintay mo ba si Sir Miko? Tanong ng waitress. Hindi naman. Ngumiti siya at nilinisan ng isang lamesa. Tapos ka na? Oo, sabay na tayo. Nakangiting sabi nito. Huminga ng malalim ang dalaga at agad nagbihis at mabilis na lumabas ng locker room para pumunta sa labas ng restaurant. At napasinghap siya nang may tumawag sa cellphone niya at nakita ang pangalan ni Miko. Hello? Walang nagsalita. Ngunit rinig na rinig ni Celine ang ingay ng orasan. Miko? Tawag niya ulit. Sorry, napindot lang. Mabilis na binaba ni Miko ang tawag. Nakagat niya ang ibabang labi at napailing. Kailangan niya magtiis. Kailangan niyang baliwalain ang nararamdaman niya para sa binata. Dahil hindi yun tama sa sitwasyon niya. Sumakay siya ng kotse at agad umuwi sa kanilang mansyon. Anak, nakauwi ka na pala. Bumungad si Pamela. Gising pa po kayo? Tanong niya. Oo. Naghanda kasi ako ng pagkain mo. Baka kasi hindi ka pa kumakain. Wala pa rin ang kuya Sean mo at ang daddy mo. Kaya ako muna nag-asikaso dito kasama ang mga kasambahay. Napatango na lang siya. Okay, kakain ako. Sumilay ang matamis ng ngiti sa labi ni Pamela. Nagluto ako ng paborito mo, ay baka lang na mismo ang adobo. Hindi sumagot si Celine at mabilis siyang kumain dahil alam niya sa sarili na namiss niya nga ang luto ng kanyang ina. Sana nga lang matanggap na ng kanyang puso na bumalik na talaga ang kanyang ina at handa na ulit siyang magpatawad. Umaasa pa rin si Celine na ang batang puso niya ay magpatawad muli at magbigay ng pangalawang pagkakataon. Anak. Tawag ni Pamela. I'm sorry. Para saan, Mommy? Tanong ni Celine. For everything. Alam ko malaki ang pagtatampo mo at malaki rin na naging kasalanan ko sa inyong dalawa ni Sean.
And I hope you can give me a chance. Huminga ng malalim ang dalaga. Mommy, I can't for now. Masyadong malalim at masyado pang masakit. Can you at least give me time? Ngumiti si Pamela at tumango. Oo naman. I will wait for you, anak. Kinabukasan, nagulat si Celine nang makita si Miko na nakaupo sa lamesa na lagi nitong inuupuan. Napasinghap siya at agad nagtama ang paningin nilang dalawa dahilan para hindi na nagkaroon pa ng pagkakataon si Celine na umiwas. Hinawakan ng binata ang kanyang braso at nagmamakaawa itong napatingin sa kanya. Pwede na ba tayo mag-usap? Kalmadong tanong ni Miko. Marami ako. Hindi ko naintindihan, Celine. Bigla mo ako iniiwasan. Bigla ka nalang nawawala. Hindi ko lalo maintindihan kung ba't kailangan mo akong layuan. Hindi sumagot ang dalaga at nanatiling mahigpit ang hawak sa tray. Naramdaman niya ang hininga ng binata sa kanyang pisngi. Please, Celine. Nababaliw na ako kakaisip. Nababaliw na ako sa mga pwede mo idahilan sa akin sa tuwing magkikita tayong dalawa. Hindi mo ako maintindihan, Miko. Pinapayagan kitang kausapin ako pero ikaw ba? Ano ba talagang kailangan mo sa akin? I like you, okay? Kaya ako nandito para sabihin lahat yan sa'yo. Gusto kita, Celine. Ngayon, pwede bang huwag mo ko iwasan? Nagsimula ng magliparan ng paru-paro sa kanyang sikmura. Kailangan niya bang umamin? Kailangan niya bang sabihin din ang nararamdaman niya? Tinignan niya si Miko at seryoso ang mga mata nito nakatingin sa kanya. No, hindi mo ako pwedeng magustuhan. Hindi ngayon. Hindi pwede. Why? Bakit hindi kita pwedeng magustuhan? Napapikit ang dalaga at bumuntong hininga. Dinilat niya ang mga mata at sinalubong ang mga mata ni Miko. Mas lalong nagkagulo ang nararamdaman niya. Mas lalong naging mabilis ang tibok ng puso niya dahil sa binata. Dahil hindi ko hiniling na makaramdam ng pag-ibig at makatanggap niyan mula sa kahit kanino. Celine. Umalis doon ang dalaga at nagpunta ng banyo. Huminga siya ng malalim at biglang pumasok sa utak niya ang sinabi ni Rick tungkol sa pagmamahal. Na para itong huling piyesa ng isang puzzle para makumpleto ka at naisip niya ang binata. Ito ang unti-unting bumubuo ng buhay niya. Miko! Nalaki ang mga mata niya nang bumukas ang pinto ng banyo. Anong ginagawa mo? Mas lalong nalaki ang mga mata ni Celine nang bigla siya nitong sunggaban ng halik. Unti-unting nanghina siya. At doon niya naramdaman ang paglakas ng tibok ng puso niya. Naramdaman niya ang pag-angkin nito sa mga labi niya. Mas lalong kumabog ang puso niya. Nang ilapit pa ng binata ang katawan nito sa kanya. I'm not your slave. Bulong ni Miko. Gugustuhin kita. Kung kinakailangan, pumayag ka man o hindi. Miko! Bulong niya pabalik. Ngumisi ang binata at hinaplos ang labi niya. Sa akin ka, Celine. Baliwala ang pag-iwas mo dahil mas lalo kung gustong habulin ka hanggang sa ikaw mismo mapagod para maabutan kita. At dahil doon, tila nawala ang lakas at pader na pinanghahawakan ni Celine. Dahil alam niya na si Miko ang huling piyesa na pupuno sa buong pagkatao niya. Mommy! Sa gitna ng madilim na lugar, nanatiling nakatayo si Celine. Sa harap niya ang mga kalaban na gustong pabagsakin ang ahensya na matagal niyang iniingatan. Gusto niyang magalit at sumigaw dahil naaalala niya ang ina na ngayon hawak ng mga ito. Nagtatagis ang panga niya habang nakatingin kay Harper na nakangisi at nang aasar na nakatingin sa kanya. My dear Celine. Ngumiti si Harper. Let go of my mother. She doesn't know anything. I'm glad you came at the right time and place, Celine. Sabi ni Harper puno ng sarkasmo ang boses nito. Your agency holds the key to our future operations. Hand it over, and your mother will walk out of here unharmed. It's a win-win.
Celine. Ang agency ay isang legacy na itinayo niya pa kasama ang kanyang ama. Hindi niya ito pwedeng isuko na lang basta-basta. Dahil alam niyang kapag dumating ang panahon na makuha ito ng kalaban, katapusan niya na. Tinignan niya ang kanyang ina na umiiyak habang hawak ng mga kalalakihan at gusto niyang magmura nang makitang wala mga tauhan niyang nagbabantay sa kanyang ina. Gayunpaman hindi nagpatinag si Celine at buong tapang na sumagot. Release my mother first, then we'll talk. I know you. Don't fool me, Celine. If you don't want to see your mother die in my arms, give me your agency. I want you and your team die. Saad dito sa malalim na boses. Sa sandaling kausap niya ang mga ito, may naramdaman siya isang presensya sa kanyang likod. Nang tignan niya yon, laking gulat niya na makita ang kanyang amang nakatingin sa kanya. Alam niyang bantay sarado ito ng mga tauhan nila, ngunit hindi siya makapaniwala na makikita niya ito. Ngayon nasa panganib ang kanyang ina. Queen. Tawag ni Rick. Anong ginagawa ni Daddy dito? Hindi siya pwede dito. Singhal ni Celine. Umiling ang lalaki. Hindi ko na siya nagawang pigilan, Queen. Gusto niya sumugod dito at kunin ang iyong ina. Mula sa sulok ng silid, umalingaw-ngaw ang tunog na isang flash grenade. Nagbabanta ng kaguluhan ng paligid. Gawa ng kanyang mga babaeng tauhan. Mabilis na kumilos si Gregor. At sumugod sa mga kalaban habang si Celine humawak ng baril upang ipagtanggol ang sarili dahil sa biglaang ginawa ng kanyang ama na galit na galit. Punong-puno ng sigawan ng bawat sulok ng lugar dahil sa palitan ng bawat atake. Punong-puno rin ng galit ang katawan ni Celine habang hinahanap ang kanyang ina. You think you can win against me? You sacrifice your mother for your agency? But your agency will never save her. Sigaw ng lalaki puno ng panunuya. Nagtagis ang panga ni Celine. You know who will win, Harper. You're just afraid because you know what I'm capable of. Now, I gave you the chance to release my mother. Give me my mother back. Ngumisi ang lalaki at mas lalong sinakal si Pamela. No, I won't give her to you. Ever. Then you left me without two choice. You think you can defeat me, Celine? You're just a girl clinging to her emotions. Mapang-asar na saad ni Harper. Hindi nagpatinag si Celine. Sa isang mabilis na galaw, sinuntok niya si Harper sa kaliwang panga, sapat upang mapatras to. Sure, you underestimate me, Harper. That's your first mistake. Sagot ni Celine. Ang boses niya ay puno ng determinasyon. Naglaban sila ni Harper. Ngunit mabilis si Celine. Umiwas siya. Sinipa si Harper sa tagiliran. Dahilan upang mapahawak ito. Sa tagiliran nito habang napapamura. At ang labanan, naging mas brutal. Sinubukan ni Harper na kunin ang isang kutsilyo mula sa kanyang sinturon. Ngunit bago pa nito magamit yon, hinawakan ni Celine ang kanyang braso at pinaikot to. Dahilan upang bumagsak ang kutsilyo sa sahig. You won't win. Your agency will fall. So will your family. Ngunit si Celine hindi nagpatinag. At sa isang huling galaw, ginamit niya ang kanyang kamao upang tamaan si Harper sa dibdib. Dahilan upang bumagsak ito sa sahig. Hingal na hingal at umuubo ng dugo. Tinapakan ni Celine ang dibdib nito. Dahil hindi niya pa pwedeng patayin to at kailangan nito magbayad. You lost because you underestimated the power of my family and by determination. This is your end, Harper. Not my family. Sa huli, ligtas na nilang nailabas ang kanyang ina mula sa lugar. Sa kabila ng pagod, nagtagumpay sila. Habang hawak-hawak ni Celine ang kamay ng ina, naramdaman niya ang pagmamahal sa kanyang ina. Niyakap niya ito tinalikan. Mami, ligtas ka na. Anak? Nanginginig ang boses nito. Ligtas ka na. Hindi ko nahahayaan na masaktan ka ulit. Hindi ako papayag. Nagkatinginan sila ng kanyang ama na napatango sa kanya. At ang kapatid niya ngumiti lang habang nagmamaneho ng kanilang sasakyan
palayo sa lugar. Hinayaan ni Celine damputin ng kanilang agency si Harper at ang iba pa nitong mga kasama. Dito muna ako, kuya. Bumaba agad ang dalaga na makita ang condominium building. Anong gagawin mo dito? Tanong ni Sean at pinakatitigan ng kapatid dahil kilala nito ang may-ari ng building. Ihahatid pa natin si Mami sa ospital. May kailangan lang akong puntahan? Hayaan mo na siya, Sean. Pumunta na tayo na ospital para magamot ng sugat ng mami mo. Tinapik ni Gregor ang balikat ng anak. Kumaway lang si Celine at agad pumasok sa lobby. Kinagat niya ang kanyang labi at bumuntong hininga. Pumikit ng mariin at nag-isip ng malalim. Hindi niya alam kung ba't siya kinakabahan ngayong siya mismo ang pumunta sa penthouse ni Miko. Celine? Halatang bagong gising ang binata. Nasa lobby ako. Sabi mo kasi ito yung address ng penthouse mo. Nandito ako. What? Bababa ako. Pinagtitinginan siya ng mga tao, marahil sa dugo na nasa kanyang damit. Huminga siya ng malalim at umupo sa sofa at natulala. Iniisip niya ang sasabihin sa binata at ang nararamdaman na gusto niya ilabas. Hindi niya alam kung huli na ba ito pero bahala na. Celine. Nagangat siya ng tingin sa lalaki. What happened? Nag-aalalang tanong nito at hinawakan ang siko niya. Mahabang kwento eh. Bakas ang pagod sa mga mata ni Celine. Pwede bang dito muna ako? Gusto kita makasama at gusto ko mag-usap tayo. Huminga ng malalim si Celine habang nakaupo sa sofa ng penthouse ni Miko. Tinignan niya ang kabuuan ng penthouse at napangiti dahil napakaganda nun at may second floor pa kung nasa ng mga kwarto. Tinignan niya ang bintana at nakita niya ang liwanag sa labas. Bumaling siya ng tingin kay Miko. Nakasalukuyang kumukuha ng pagkain at ngayon inilalapag sa maliit na mesa. Anong nangyari? Tanong ni Miko. Tinitigan niya ang binata at nagpapasalamat siya na hindi ito kailangan ng mga kalaban niya. Na hindi ito napahamak dahil si Rick mismo ang nagbantay dito. Ngumiti si Celine at napabuntong hininga. Wala naman. Nagkaroon lang na hindi inaasahang aksidente kaya sumugod kami. A good thing I saved my mother. Nasa ospital na siya ngayon at nagpapagaling. Kwento niya dito. Dito mo naisip na dumiretso. May importante ka bang sasabihin? Tanong ni Miko. Sa tingin ko, hindi sapat ang oras ito para sabihin sa'yo lahat pero sige, uunti-untiin ko. Ikinwento ni Celine ang mga nangyari sa mga nakalipas na araw at sinabi niya rin ang mga gumugulo sa isip niya. Maging ang kanyang nakaraan. Bilang isang shadow queen, sinabi niya rin sa lalaki. Nang matapos, pakiramdam niya na wala ang bigat na nararamdaman niya. Wow! Namamanghang sabi ni Miko. Napakamot sa leeg si Celine at napangiwi. Yan lang ang laman ng isip ko kaya nasabi ko sa iyo ang lahat. Bahagyang tumawa ang lalaki. Hindi pa rin makapaniwala sa sinabi niya. Pakiramdam nito, nabaliw siya ng ilang saglit. Tinignan nito si Celine na ngayon komportableng nakasandal at nakatingin sa kanya. Kaya naman pala ganun yung aura mo. Noong una tayo nagkita. You're ruthless, intimidating, and serious. No wonder, habulin ka ng gulo. Gumaan ang pakiramdam ni Celine at sabay na silang kumain ng gabing yon. Masaya sila nagkwentuhan habang umiinom sila ng alak at nakaharap sa malaking salamin. At doon nakikita nila mga gusali. Pero alam mo kung ano hindi ko masabi? Ano? Ang nararamdaman ko para sa'yo. Natigilan si Miko at napaawang ang labi. Nagkatinginan silang dalawa at umiwas agad ng tingin si Celine at pinaglaruan ng baso habang ang binata nakatitig lang. Akala ko nung una, guni-guni ko lang yung nararamdaman ko para sa'yo. Nawala lang itong nararamdaman ko pero nung iniwasan kita, doon ko naramdaman na talagang gusto nga kita. Na hindi ko kayang wala ka. Na hindi ako sanay na wala ang presensya mo. Celine,
Ipinagpatuloy niya ang sinasabi. Napakiramdam ko ikaw ang huling piyesa na bubuo sa akin. Nagkatinginan silang dalawa at sabay na tumahimik. Nabigla na lang si Celine nang halikan siya ni Miko, agresibo at malalim na hindi na magawang pumalag pa ng dalaga. Hinayaan niya ang sarili na humalik kay Miko at hinayaan niya ang katawan niya na pakiramdaman ng bawat haplos at hawak ng binata sa kanya. God, I'm in love with you. Bumaba ang halik ni Miko sa leeg niya. But I want you to say it. In front of me, Celine. Say it. Napapikit ang dalaga nang bumaba ang kamay nito sa kanyang dibdib. At pakiramdam niya wala na siya sa kanyang sarili. I'm in love with you too. So please. Come again, Celine? Hindi ko narinig. Nagmura siya ng mahina at tinignan sa mga mata si Miko. I love you, Miko. Please. Halos magmakaawa na siya. Ngumiti ang binata at hinalikan ng kanyang noo. I love you so much more. Yumakap si Celine sa binata at hinaplos ang dibdib nito. Inayos naman ni Miko ang kumot nilang dalawa habang nakatitig sila sa kisame. Nakangiti silang pareho at nagkatinginan kaya natawa sila dalawa. Hindi mo ba pupuntahan ng mami mo? Tanong ni Miko habang hinahaplos ang buhok niya. Mamaya siguro. I'm happy, Celine. Ngumiti ang dalaga at napatango. Hindi niya alam na ganito kasaya ang puso niya dahil sa ipinaramdam sa kanya ni Miko. Napakiramdam niya isa na siyang buong puzzle, na isa na siyang ganap na babae. Tinignan niya ang binata at napagtanto niya kung gaano siya kasabik at kung gaano niya kagusto si Miko. Tama nga si Rick, na ang pagmamahal ang bubuo sa atin. Natawa ang dalaga at mas yumaka pa. Sino naman si Rick? Taas kilay na tanong ni Miko. Assistant ko. Siya yung kasama ko sa Spain at siya yung nag-aasikaso ng mga trabaho ko. Kasama mo siya sa bahay mo? Nahihimigan niya ang pagsiselo sa boses ng binata. Nagangat ang tingin ng dalaga at nagtaas ng kilay. Bahagyang umuso si Miko at nakakunot ang noo nito. Napailing si Celine at humiga na maayos dahil alam niyang hindi niya pa naipapaliwanag ang tungkol doon. He's a friend, Miko. Mula bata pa kaibigan ko na siya. Hindi mo kailangan magselos sa kanya. Sino naman nagsabi nagsiselos ako? Tanong ni Miko. Talaga hindi ka nagsiselos? Tumawa ng mahina ang dalaga. Yumakap ang binata at tumagilid para ibaon ang mukha sa leeg niya. Tumawa ng mahina si Celine. Hindi naman talaga ako nagsiselos. Pero napamura siya ng mahina. But you're mine, Celine. Akin ka. Ngumiti ang dalaga at nagwala na naman ng mga halimaw sa kanyang tiyan. Hindi ka naman aalis, Queen, di ba? Nagtaas ng kilay ang dalaga at tinignan ng kanyang mga kasama na ngayon, nag-aalalang nakatingin sa kanya. Hindi niya maiwasang matawa ngunit pinanatili niya ang kaseryosohan sa kanyang muka dahil ang totoo hindi naman talaga siya aalis. Hindi mo naman kami siguro iiwan, di ba? Tanong ni Maricar. O pababayaan? Sino nagsabing iiwan ko kayo? Tanong ni Celine. Napasinghap si Maricar. Nandito lang ako para tignan kung maayos ba yung kalagayan niyong lahat. Alam kong sumali kayo sa laban namin ng mga kalalakihan na yon at gusto kong tignan kung maayos na ba yung lagay nila. Maayos naman po ang lahat, Queen. Mababaw na sugat lang naman yon kaya hindi nahirapan ng doktor. Agad niyang kinausap ang mga ito at hindi niya maiwasan na magpasalamat sa lahat ng kasama niya. Gulat ang mga ito nakatingin sa kanya, ngunit maliit na ngisi lang ang binigay niya, tsaka siya umalis at dumiretso sa kanyang kotse. Hello, Dad? Sagot niya sa tawag. Pauwi na kami ng mansyon. Sumabay ka na sa amin sa tanghalian. Okay, papunta na ako. Niliko niya ang sasakyan at nag-iwan ng mensahe kay Miko. Naabala sa meeting para sa isang malaking kliyente. Nang makarating siya sa mansyon, napangisi siya na makita ang kanyang ina na ngayon ay masayang nakaupo. Dumiretso siya sa sala at hinalikan ng ama at ang kuya Sean niya. Kamusta? Okay naman. Mababaw ang sugat ng mami mo kaya agad din kami nakauwi. Kamusta ang nakuha niyo galing kay Harper? Tanong ni Gregor. Inayos na lahat ni Rica mga yon. Maging ang mga kakampi nila, nasa kamay na rin namin kaya naman. Wala na tayong dapat ipag-alala pa.
Mabuti naman. Ngayon tapos na. Hindi na natin dapat kailangan ipag-alala mga bagay na yan. Anong plano mo? Wala. Gusto mo po ako magkaroon ng normal na buhay? Di yun ang gagawin ko. Sabay-sabay silang kumain ng tanghalian at masaya nagkwento si Pamela dahilan para mapangiti si Celine. Hindi man sila maayos ng kanyang ina, darating ang araw na makakapag-usap sila na maayos. Makita niya lang na maayos ang kanyang pamilya, para sa kanya sapat na yon. Nabalitaan ko madalas yung pagkikita ni Miko. Boyfriend mo? Tanong ni Sean. Saan mo napulot yung balitang yan? Kunot noong tanong niya at natatawa pa. Nagkipit balikat si Sean. May pakpak ang balita. At kahit di ko itanong sa kahit sino, malalaman at malalaman ko pa rin yan. Sus, sabihin mo, chismosa ka lang talaga. Nagtaas ng kilay ang nakatatandang kapatid. Huwag mo sabihin ganap ka ng babae, Celine. Hindi pinansin ng dalaga ang pang-aasar ng kanyang kapatid. Tuloy, nagpaula ng tanong ang kanyang ama, kaya agad siyang nairita at tumayo dahil mas mabuti pang umalis na lang. Gusto ko makausap ang lalaking yan. Dali mo dito sa bahay. Seryosong sabi ni Gregor. Fine, whatever. Dumiretso agad siya sa kumpanya ni Miko dahil gusto niya makita kung paano magtrabaho ito. Pagpasok niya pa lang, lahat ng tao nakatingin sa kanya at ang iba pa'y taas-baba ang tingin sa kanyang kabuuan. Huminga siya ng malalim at dumiretso sa front desk. Nandito ba si Miko? Tanong ni Celine. May appointment po ba kayo sa kanya? Nagtaas ng kilay ang babae. Wala. Pero alam niyang pupunta ako dito. Hindi po pwede. Babe. Umalingaw-ngaw ang boses ni Miko na kalalabas ng elevator. Napatingin doon ang dalaga at napailing siya na makita ang nakangiting si Miko kasama ang sekretarya nito. Lahat ng tao nakatingin sa kanila. Kaya agad na ilang si Celine, lalo na niyakapin siya ni Miko. Ako dapat na pupunta sa'yo. Kaso naunahan mo ko. Saad nito? Akala ko kasi hindi ka pa tapos sa meeting mo. Ngumisi ang binata at hinawakan ang bewang niya. Wala itong pakaalam sa mga taong gulat na napatingin sa kanila. Kumain ka na ba? Gusto mo sabay na tayo mag-lunch? Umuwi ka kaagad kanina eh. Ayaw mo kasi akong tantanan. Nakangising sagot ni Celine. What? Gusto ko lang naman makasama ka. Sama ba yun? Alam mo, kumain na lang tayo. Hindi ko gusto yan tingin ng mga tao dito. Habang nasa restaurant sila, pinag-uusapan nila ang desisyon na ipakilala si Miko sa kanyang mga magulang. At pagmula na magkaroon sila ng relasyon, nagbago ang pakikitungo ni Celine sa mga tao. Hindi na siya malamig, seryoso, at hindi na siya kailanman naiilang sa mga ito. Kaya malaki ang pasasalamat niya dahil nakatagpo siya ng pagmamahal sa isang binatang handa siyang mahalin at tanggapin. Sigurado ka na ba talagang gusto mo makita ang daddy ko? Oo naman. Nakakatakot ba ang daddy mo? Hindi naman. Hahabulin ka lang niya ng baril niya. Celine! Nalalaki ang mga mata ni Miko. Malakas siyang tumawa at tinapik ang balikat nito. Pero bago yun natigilan siya na makita ang isang box sa kamay ni Miko. What's that? Ngunit hindi sumagot ang binata. Basta na lang yung sinuot sa daliri niya. Hindi siya makapaniwalang napatingin kay Miko na seryoso nakatingin sa kanya habang hinahaplos ang daliri kung saan nandun ang singsing. Ni hindi man lang siya nito tinanong at parang siguradong sigurado ito na pakakasalan niya ito. You will marry me. Mahinang sabi ng lalaki. Miko? Ngumiti ang binata at hinalikan siya sa noo. Nagkatinginan sila at sabay na napangiti sa isa't isa. Pakakasalan mo ko sa ayaw at sa gusto mo. Nakangiting sabi nito at siniil ng halikang labi ni Celine. Pakakasalan ko po si Celine, sir. Katahimikan na bumalot sa buong restaurant kung saan nila naisip na magkita-kita. Kausap ng binata ngayon, ang pamilya ni Celine. Napatikim si Celine at tinignan ng lalaki na ngayon ay nakatingin sa kanyang ama ng diretsyo. At ano namang kaya mong i-offer sa anak ko? Tanong ni Gregor. Sir,
Hindi ko po may papangako ang perpektong buhay. Pero may papangako ko na gagawin ko ang lahat para maging masaya siya at iparamdam kung gaano siya kahalaga sa akin. Seryosong sagot ni Miko. Umangat ang gilid ng labi ni Celine para pigilan ng mapangiti dahil sa sinabi nito. Alam niya na mayaman ito at wala siyang pakaalam doon. Kaya niya namang buhayin ang sarili niya. At kailangan niya lang maging mabuting asawa kay Miko. Sigurado ka ba na gusto mo tong kapatid ko? Tanong ni Sean. Kuya? Saway ni Celine. Nagtaas lang ng kilay ang nakatatandang kapatid niya. Tinatanong ko. Dahil gusto ko malaman kung hindi mo ba siya pinilit, Celine. At ba't ko naman siya pipilitin? Sira ulo ka ba, kuya? Tumawa ang lalaki. Sa akin okay lang na magkaroon ka ng asawa. Para naman hindi ka na sumasali sa mga panganib. Mas okay na tahimik ka. At pagkabalahan mo yung agency mo, ewan ko lang kay daddy. Tinignan niya ang kanyang ama na nakatingin pa rin kay Miko. Huminga siya ng malalim. Dahil kahit hindi pumayag ang matandang lalaki, pakakasalan pa rin naman niya si Miko kahit anong mangyari. I want the best for my child, Miko. Matigas ang ulo niyan. Hindi kailanman nakinig sa amin. Dahil gustong gusto lagi nakukuha ang gusto niya. Hindi ako tutol sa relasyon yung dalawa at masaya ako na ikaw ang kasama niya. Ngumiti si Gregor. Maging ang kanyang ina pumayag din, kaya napangiti silang dalawa ni Miko habang nakikinig sa pangaral ng kanilang mga magulang. Pagkatapos sila mag-usap, nagkaroon ng konting inuman sa restaurant. Kasama nila ang may-ari ng restaurant at mga staff na hindi makapaniwala na mayaman pala talaga siya. Mommy, tawag ni Celine. Anak, hindi pa rin mawala ang ngiti sa labi ni Pamela. Thank you. Thank you for coming back. Alam ko hindi naging maganda yung una nating pagkikita. Pero alam ko rin na naiintindihan mo ko. I hurt you, Mom. At alam kong bumabawi ka lang sa akin. Anak, babalik at babalik pa rin ako sa inyo ng daddy mo. Natakot lang ako noon dahil sa sitwasyon at ayoko magkaroon ng gulo. Natakot ako noon dahil ang akala ko mapapahamak tayong lahat. Naging duwag ako noon, Celine. Naging duwag akong ipaglaban kayo dahil nasa isip ko ang kapakanan ko. Kaya patawarin mo ako, anak, sa pagkukulang ko sa inyo magkapatid. Ngumiti ang babae. Mommy, hindi kailanman tumagal ang galit ko sa inyo. Hindi kailanman magtatagal ang galit ko, alam mo yan. Tumango si Pamela at niyakap ang anak. Mahal na mahal ko kayo at masayang masaya ako dahil ikakasal ka na. Masayang masaya ako. Sasamahan mo ako sa lahat, Mommy, ah. Hindi ka dapat mawawala sa special kong araw. Nagkasiyahan silang lahat at hindi akalain ni Celine na magiging buo at masaya ang puso niya. Na ang pagiging seryoso niya sa mga bagay-bagay, ang pagiging makasarili at ang pagiging matigas ay mapapalitan ng kasiyahan. Ngayon lang kita nakita ngumiti ng ganyang kaganda. Sabi ni Miko, hindi na ba plastic ang ngiti ko? Tanong ni Celine. You have a good smile, Celine. No, let me change that. You have a gorgeous smile, Celine. Gusto ko, ganyan na makita kong ngiti. Kapag naglalakad ka na papunta sa akin sa harap ng altar. Tinitigan ni Celine ang kanyang magiging asawa at napagtanto niyang malaki-laki ang adjustment na gagawin niya. Alam niya rin na hindi na siya gaano mapapahamak. Dahil poprotektahan siya nito. Hindi na rin siya hawak ng baril dahil ayaw niyang matakot din si Miko. Ayaw niyang magkaroon ng pangamba ang lalaki. Kaya't hanggat kaya niyang tiisin gagawin niya. Miko, sigurado ka bang wala ka masasabi dun sa agency? I told you, babe. As long as you're safe, walang problema. Kailangan ko pag-aralan ng tungkol sa pamilya mo. Kailangan ko maging kalmado sa sitwasyon kaya hayaan mo. Tanggap ko lahat ng tungkol sa'yo. Hinaplos ni Miko ang kanyang pisngi. Are you really sure? Basta masaya kasi ginagawa mo, sino ako para humadlang? Basta sa akin ka pa rin uuwi, Celine. Ako pa rin ang uuwian mo pagkatapos ng trabaho. Ngumiti si Celine at hinalikan ng labi ng mapapangasawa.
Nagkatinginan silang dalawa ngunit agad naramdaman ng dalaga ang biglaang pagbaliktad ng sikmura niya at napatakip siya ng bibig. Babe, are you okay? Ano nangyari? Tanong ni Pamela at inalalayan ng anak. Naduwal ang babae at agad tumakbo papunta sa banyo. At naiwang nakatulala si Miko kasama ang kanyang pamilya. Nagkatinginan sila ng sabay-sabay at naramdaman ng lalaki ang tapik ni Sean na nakangisi. Congrats, bro. What? Kung ano nasa isip ko? Yun na nasa isip mo, Miko. Alagaan mo mabuti ang kapatid ko. Sigurado akong bukas sa bukas, ipapakasal na kayong dalawa. Lumabas si Celine at napalunok siya dahil sa sinabi ng kanyang ina na maaaring buntis siya sa magiging anak nila ni Miko. Ilang taon ang lumipas simula na bumalik si Celine sa Pilipinas. Sa gitna ng tahimik na village nila, naisip tumira ni Miko. Malayo sa magulong mundo at bakbakan. Namumuhay sila magkasama, hindi perpekto, ngunit puno ng pagmamahal. Ang matapang na si Celine, na dating bihasa sa pakikipaglaban at pagprotekta, ay natututong mamuhay ng simple at normal kasama ang kanyang pamilya. Ang araw ay sumisikat sa makulay na bughaw at kahel na langit ng dapit hapon. Sa veranda ng kanilang bahay, tumayo si Celine at pinanood si Miko na nag-aayos ng lumang motor sa ilalim ng punong mangga. Napangiti siya dahil kahit ilang taon na ang lumipas, mahal na mahal pa rin ni Miko ang motor racing. Magpahinga ka muna! Ayusin ko lang to, babe. Si Rick kasi wala pa. Hindi mo ba tinawagan? Sabi niya parating na raw siya eh. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Nung una sanay ang mga ito sa paghawak ng mga armas. Ngunit sa bagong kabanata ng buhay niya bilang asawa ni Miko, nagbago ang lahat sa kanya. Sa tulong ni Miko, natutunan niya magkaroon ng ibang pinagkakaabalahan. Natutunan niya maging kalmado at magkaroon ng mahabang pasensya. Nakakatuwang isipin na isa na siya ngayong babaeng may asawa at merong anak. Ngunit hindi niya pa rin nakakalimutan ang mga itinuro sa kanya ni Miko. Celine, ano na naman ang iniisip mo? Iniisip ko lang kung gaano ako kaswerte na nakilala kita. Akala ko noon hindi ko kaya magmahal. Pero natutunan ko, natuto pa rin ako. Napatitig si Miko sa kanyang asawa. Hindi siya makapaniwala na asawa niya si Celine. At meron silang normal na buhay, malayo sa magulong mundo. Bakit hindi po kasama dyan sa hug niyo? Umalingaw-ngaw ang boses ng isang batang babae. Umiwalay si Celine at napatingin sa kanyang anak. Sarah, halika dito. Gising ka na pala? Opo, wala ka po sa tubig ko. Kinusot nito ang mata at nagpakarga sa ina. Pasensya ka na, mahal. Sinamahan ko kasi ang daddy mo dito sa labas. Tumawa si Miko at humalik sa noo ng anak. Kumusta ang tulog mo? Okay naman po, daddy. Sarap po ng tulog ko. Habang lumilipas sa mga araw, unti-unting natutunan ni Celine ang mga simpleng kaligayahan na noon ay hindi niya pinapansin dahil abala siya sa ibang bagay. Ang mga araw na nakaupo siya sa gilid ng dalampasigan, hawak ang kamay ni Miko habang pinapakinggan ang alon na humahampas sa baybayin. Naging mga sandaling tumatago sa puso niya bilang masayang memorya. Ang kanyang mundo na dati puno ng panganib, napalitan ng mga yakap at mga ngiti dahil sa kanyang asawa at anak. Hindi ka pa rin bababalik sa motor racing? Hindi na. Ayaw ni Sarah na nandun ako eh. Baka raw mapahamak ako at wala na siyang daddy. Ang batang yan talaga, napaka-cute. Sa nakalipas na taon, hindi naging madali para kay Celine dahil first time niya maging ina sa kanyang anak. Lahat na ata ng problema, sinalo niya na. Pero dahil nasa tabi niya ang kanyang asawa, hindi siya nahirapan. Naging lakas niya si Miko at kahit kailan, hindi niya kayang ipagpalit ang kanyang pamilya sa kahit anong bagay. At mula roon nagpatuloy ang kwento nilang dalawang mag-asawa. Hindi ito laging madali, pero bawat hamon sa buhay nila, hinaharap nilang mag-asawa. Ang pagmamahal nila,
Hindi isang perpektong kwento, ngunit isang kwento na puno ng masayang memorya. At sa gitna ng kanilang maliit na tahanan, puno ng mga alaala at kapayapaan, natutunan nila ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa piling ng isa't isa sa kabila ng anumang problema. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Shirley Bautista, Clarita Torres, Sabadisa Insorio, Emma Ruth Piniro, Avelina Bores, Lay Castillo, Luisa Palangdao, Irene Philip, Merlin Borgada, Cherry Fe Velasco, Abigail Tagpeo, Agripino Perez, Araceli Losario, Ellen Magbitang, at Venice Jacinto. Maraming salamat po sa inyong lahat.